Samantala, suspendido ng 20 araw ang programa sa telebisyon ng tatlong nakababatang kapatid ni Mon Tulfo matapos ang mistulang pagbabanta laban sa mag-asawang Claudine at Raymart Santiago. Ayon po sa MTRCB, marami raw silang nakuhang reklamo kaugnay ng mga pahayag ng magkakapatid. Nakatutok si June Veneracion. The ad hoc committee has granted the motion of MTRCB Legal Counsel to place the program T3 Kapatid Sagot Kita under preventive suspension effective today for 20 days. Ang T3 ang programa sa TV5 na magkakapatid na Erwin, Rafi at Ben Tulfo kung saan nila inere ang mga mistulang pagbabanta sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto na nakaaway ng kuya nilang si Ramon Tulfo sa airport. Unanimous daw ang desisyon ng tatlong miyembro ng komite na suspindihin ang programa habang hindi pa natatapos ang kanilang kaso sa MTRCB makaraan ng unang araw ng adjudication hearing. Sabi ng MTRCB, marami silang nakuhang reklamo tungkol sa programa kaya nagdesisyon silang imbestigahan agad ito. The panel deemed it fit to to protect the public in the best interest also of the public and to prevent any further violation. The panel opted to impose this 20-day preventive suspension. Habang pinag-aaralan pa nila ang susunod na hakbang, igagalang naman daw ng TV5 ang suspension order ng MTRCB. Nauna nang naglabas ng 3 araw ng suspensyon ng TV5 laban sa Tulfo Brothers. Pero habang suspendido, ang panganay na magkakapatid na si Mon Tulfo na siyang mismong nakaaway ng mag-asawang Santiago ang kinuha ng TV5 na humalili kina Erwin, Ben at Rafi. The MTRCB should have considered our own position of a suspension already on the 3 hosts. However, it's the prerogative of the MTRCB, and whatever action we will take on that decision is still something that we will evaluate. It was imposed by the MTRCB. We will have to weigh our options on what we can do about it. But right now, it's within the rules of the MTRCB to impose a 20-day preventive suspension. Sa loob ng isang buwan, balak tapusin ng MTRCB ang kaso laban sa programa ng mga Tulfo. Sa May 14 ang susunod na adjudication hearing at sa araw na yon, posibleng makapagpalabas na rin daw sila ng desisyon. Nakausap ng GMA News si Ben Tulfo sa telepono. Ayon sa kanya, wala silang natanggap na imbitasyon mula sa MTRCB kaya hindi sila dumalo sa pagdinig. Tiniyak din niya na kung ipapatawag sila ng MTRCB ay darating sila. Bago ang hearing kaugnay sa gulo sa airport, dininig muna ang isa pang reklamo sa T3 ng isang pulis na nasaktan daw sa mga sinabi ng magkakapatid na Erwin at Rafi Tulfo laban sa kanya. Kaugnay ito ng reklamo ng mga kapitbahay ng pulis na inilapit sa T3 na siya umano'y magnanakaw ng tubig at abusado sa kanilang lugar. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako napagsabihan ng makapalang mukha, kawatan na pulis, magnanakaw na pulis. O, kanino hindi ako marunong noon na nakikialam ako sa mga bagay na hindi sa akin. Ano pa nag-epekto sa inyo nun? Ito lang, malaki ang katawan ko noon eh. Ito, biglang pumayat ako doon sa kaiisip ko anong gagawin ko sa kanya eh. Ang abogado ng TV5 ang humarap din sa reklamong ito. Ano po? June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pag-aaralan din daw ng pamunuan ng TV5 ang reklamo ng isang pulis laban sa programa ng magkakapatid na Tulfo. Kalmang pamanuan ng TV5 sa pagpapataw ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ng 20 araw ng tinatawag na preventive suspension sa programa ng mga magkakapatid na Tulfo. Ayon sa himpilan ng telebisyon, tila sumobra ang MTRCB sa kanilang tungkulin. Nagdudulot daw yan ang panganib sa kalayaan ng pamamahayag. Hindi na raw kailangan ng suspensyon dahil sila mismo sinuspindi na nila magkakapatid na mga host na sina Ben, Rafi at Erwin Tulfo. Kinwestiyon ng TV5 kung ano pang gustong mangyari ng gobyerno kayong naparusahan na mismo ng kanilang himpilan ang kanilang mga host. Plano ng TV5 na magsampa ng reklamo laban sa MTRCB. Ayon kay Atty. Ray Espinosa, ang kanilang presidente at chief executive officer, illegal ang pagsususpindi ng MTRCB sa kanilang programa. Ang MTRCB, wala silang jurisdiction or authority na isuspend ang isang news program. So bukas maghahain kami ng demanda sa husgado para questionin yung order ng MTRCB. Sa kabilang panig naman po, ayon sa MTRCB, saklaw o sakop ng kanilang trabaho o misyon ang mga programang News and Public Affairs gaya ng sinuspindi nilang programa ng magkakapatid na Tulfo. Maaari raw nilang isuspindi ang anumang News and Public Affairs sa programa na may mga paglabag sa kanilang mga panuntunan.
Giniit ng MTRCB na tanging ang mga purong news program lamang ang hindi sakop ng kanilang mandato kung tawagin. Samantala, simula sa buwan ng Agosto ay hindi na raw mahahassle sa pila para magbayad ng terminal fee ang mga pasahero ng mga domestic flights sa NAIA. Ang 200 pisong terminal fee kasi ay isasama na rin daw sa airfare o pamasahe. Nakatutok si Ian Cruz. Simula August 1, posibleng wala ng pila sa mga terminal fee booth ng NAIA. Isasama na kasi sa airfare ang 200 pisong terminal fee sa mga domestic flight. Matapos nga yung mahabang pagpila sa check-in counter ay dito naman sa terminal fee booth pumipila yung ating mga kababayang pasahero. Kaya naman magandang balita para sa kanila na isasama na sa airline ticket yung kanilang terminal fee. Ulit. Okay yan, mas okay yan. Bakit po? Para hindi na pipila. Sama sa ticket, okay lang. Basta pareho yung rate, hindi naman tataas. Okay lang sa akin. Kumpara sa ibang paliparan sa bansa na mas mababa ang singil sa terminal fee, ang 200 pisong terminal fee na sinisingil sa NAIA nakalaan daw sa operational expenses. Well, yung terminal fee, binabayad ho yan at ginagamit yan sa mga gastusin na papatakbo ng ating mga airports, aircon, sa sahod ng lahat ng mga nagtatrabaho doon. Ang operation ng Manila kasi is funded partly by the fees that we're collecting. No? We don't receive any budget from the national government na hindi siya incorporated dun sa General Appropriation Act. No? So we spend on what we collect. Noong isang taon, nakapagtala ng 8.4 million na departing passengers ang domestic terminals ng NAIA. Kaya naman nakapagkolekta ng 136 million pesos ang MIAA mula sa domestic terminal fees kada buwan noong 2011. Wala naman daw dapat alalahanin na dagdag bayad ang mga pasahero. Hindi naman daw ipapataw sa mga customer ang sisingiling service fee ng mga airline sa pagkolekta ng terminal fee. Dahil sa ganitong proseso, pati mga exempted sa pagbabayad ng terminal fee tulad ng mga batang below 2 years old ay otomatikong masisingil. Pero pwede naman daw itong ma-refund. Everybody pays at the point of sale. Pagkatapos yung exempted, pipila sila for the refund. So ang magiging the net effect nito, ngayon 100% ng mga passenger load natin ay pumipila for the terminal fee. Once integrate natin ito, yun na lang exempted ang pipila, which is about 20 to 25%. Sa May 17 na raw pipirmahan ni Secretary Rojas, Honrado at 6 na airlines ang Memorandum of Agreement para maisama na sa mga babayarang airline ticket ang domestic terminal fee. Susunod naman daw tatalakay ng MIAA Board ang pagsasama ng terminal fee para sa mga international flights. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Isang tren na naman ng Philippine National Railways o PNR ang nagkaaberya. Umapoy po kaninang tanghali sa tren. Kwento ni News Cooper Christine Lamedia na nakasakay mismo sa naturang tren. Patungo sana sila sa Tutuban pero bigla silang pinababa pagdating nila sa Nicol Station. Ayan, makikita nyo yung usok sa may bagon, mga kapuso. Nagampanan naman daw, naagapan naman daw ng mga tauhan ng PNR ang pag-apoy sa isa sa mga bagon. Gumamit sila ng mga fire extinguisher. Ayon sa PNR, nag-overheat ang tren. Wala naman nasaktan sa pangyayaring yan at makaraan ng ilang oras, balik normal na ang operasyon ng PNR. Pwede rin po kayong magpadala ng mga video o litrato na mahalagang balita. Mag-log on sa www.uscoop.tv para naman magpadala ng mga text o MMS. I-text ang salitang scoop, space, ang inyong mensahe, space, ang inyong pangalan at address at ipadala ninyo sa 4627. Paalala lang po mga kapuso, yun lamang pong mga video at litratong pagmay-may-ari ninyo mismo ang inyong ipadala sa amin. At para naman po sa lagay ng panahon, asahan daw ang pag-uulan sa Palawan at Mindanao bukas. Ayon po sa Pag-asa, bunsod ito ng Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Mindanao. Asahan din daw na magdudulot ito ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Kaya paalala ng Pag-asa sa mga nakatira sa mabababang lugar o tabing bundok, maging handa sa posibleng pagbaha at landslide. Samantala, magiging maulan din sa Hilagang Luzon dahil naman sa diffuse tail end ng cold front. Bahagya namang magiging maulap sa Metro Manila bukas at asahan din daw ang posibleng pag-ulan. Iisang tao lang po ang nakajackpot sa 655 Grand Lotto na binola kagabi. Ang kukubrahin niyang premyo, mahigit 136 na milyong piso. Ayon sa PCSO sa Cabanatuan, Nueva Ecija at Tumaya ang nag-iisang nanalo. Lucky pick o machine o makina ang pumili sa itinaya niyang nanalong kombinasyon na yan. 12, 8, 45, 53, 41 at 55.
Samantala, 17 tao naman ang tumama ng 5 sa 6 na numerong lumabas at makakakuha sila ng tig-150,000 piso. Iginit naman ng Department of Agriculture na hindi dapat tumaas ang presyo ng karneng baboy dahil sapat naman daw ang supply nito. Kaya pupulungin na ng DA ang grupo ng mga mag-aangkat ng karne at yun namang nag-aalaga ng mga baboy na kapwa nagsisisihan kung bakit mahal ang baboy. Nakatutok si Julio Segovia. Dahil sa walang tigil na bangayan ng meat importers at hog raisers tungkol sa tunay na dahilan ng pagtaas ng presyo ng baboy, ipatatawag sila ng Department of Agriculture. Paghaharapin ko po sila kasi pare-parehas na industriya yung kanilang pinag-uusapan. At the end of the day, pagka po ang kanilang ginaway nagbatuhan sila ng nagbatuhan ng putik, pare-parehas ang mukha nila na hindi po makikilala. Nauna nang sinabi ng mga meat importer at processor na tumataas ang presyo dahil nagkakagipitan na raw sa supply ng baboy. Matapos umanong tamaan ng diarrhea ang ilang baboy sa Batangas, Bulacan at Pampanga. Siguro yun ang rason. Kaya gusto nila mag 2-day or 5-day holiday. Dahil wala naman talaga silang mai-deliver. Pinabulaanan ito ng grupong ProPork na samahan ng mga hog raisers sa bansa. Gawa-gawa lang daw ito ng meat importers para dagdagan pa ang meat importation. Umaalma rin sila sa pagbaha ng mga inangkat na karne na posibleng magdulot daw ng panganib sa kalusugan. Pwede tayo mapasok ng bird flu, mad cow disease, saka yung FMD. So, protection ito ng consumer eh. At ganun din yung hanap buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda dahil lahat ini-smuggle na rito sa ating bansa. Sa gitna ng bangayan, isang tiyak ayon sa DA. Hindi raw dapat tumaas ang presyo ng baboy at manok sa mga palengke dahil sapat ang supply nito. Kung may magsasamantalang tindera, may payo ang DA sa mga mamimili. Pagka po nakahalata kayo na yung inyong binibilan, patuloy pong nagbibigay ng pagtataas ng presyo, maghanap na po kayo ng ibang suki. Wala po kaming police power kung sakali na meron pong tumaas doon sa suggested retail price. Ngayong papalapit na ang lean months, aangkat din daw ang bansa ng 500,000 metric tons na bigas bilang ayuda sakaling magkahigpitan ng supply. Gayunman, nananatili raw sapat ang rice production sa bansa. Ang asukal naman, natural lang daw na bahagyang tumaas ang presyo dahil sa isyu ng Hacienda Luisita. Nangamba raw kasi ang mga magsasaka roon sa kahihinatnan ng lupang matagalan nilang sinasaka. Tiniyak naman ng DA, malayong umabot sa all-time high na 60 pesos per kilo ang asukal sa merkado. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.